Sa nauna na nating video ng aralin, tinalakay natin at tinukoy kung ano nga ba ang debate. Dito naman, tukuyin natin ang mga uri o format ng debate. May iba't ibang uri o format ang debate, ngunit ang pinakakaraniwang ginagamit ng mga mag-aaral ay ang Oxford at Cambridge na mga anyo ng pakikipagtalo. Unang uri, ang debateng Oxford. Ang bawat kalahok sa uring ito ay binibigyan ng pagkakataon na magsalita ng isang beses lamang. Gayunpaman, ang unang tagapagsalita ay may natatanging sitwasyon sapagkat siya ang nagtatakda ng mosyon. Kaya't maaari siyang bigyan ng isa pang pagkakataon sa bandang huli upang maglahad ng kanyang pagpapabulaan. Sa bawat pagtindig ng kalahok upang magsalita, sabay na niyang inilalahad ang kanyang patutuo o constructive remark at ang kanyang pagpapabulaan o rebuttal. Mas pinahahalagahan ang kakayahan ng isang debater na pagsamahin ang paglalahad ng sariling argumento at pagsagot sa argumento ng kalaban sa iisang talumpati. Dahil dito, kinakailangan ng mahusay na organisasyon ng ideya at mabilis na pag-iisip. Hinahasa nito ang kakayahan ng debater na maging direkta, malinaw at epektibo sa limitadong oras. Ikalawang uri o format, debateng Cambridge. Ang bawat kalahok ay tumitindig ng 2 beses upang magsalita. Sa unang pagkakataon, inilalahad niya ang kanyang patutuo o constructive remark kung saan ipinapaliwanag niya ang kanyang argumento. Sa ikalawang pagkakataon naman, inilalahad niya ang kanyang pagpapabulaan o rebuttal kung saan tinutugunan at pinapahina ang argumento ng kabilang panig. Ang Cambridge format ay nagbibigay ng mas malinaw na paghihiwalay sa 2 mahalagang bahagi ng debate, ang paglalahad ng argumento at ang pagsagot sa kalaban. Dahil may hiwalay na pagkakataon para sa rebuttal, nabibigyan ang mga kalahok ng sapat na oras upang suriin ang argumento ng kabilang panig bago ito sagutin. Dahil dito, mas nagiging sistematiko at mas malalim ang pagsusuri sa mga ideya. Kung susuriin natin ang 2 uri o format ng debate na ating binasa, ano nga ba ang pagkakaiba ng 2 ito? Sa Oxford, isang beses magsasalita ang karamihan ng kalahok at pinagsasama ang argumento at rebuttal. Samantalang sa Cambridge, 2 beses magsasalita ang bawat kalahok at hiwalay ang argumento at rebuttal. Mas direkta at mabilis ang daloy sa Oxford, samantalang mas masusi at organisado naman ang Cambridge. Halimbawa, kung ang paksa ay dapat bang ipagbawal ang social media sa mga estudyante, sa Oxford debate, ang isang kalahok ay maaaring magsalita ng minsanan at sabihing ilalahad niya ang kanyang argumento. Halimbawa, nakakasagabal sa pag-aaral ang social media at kasunod nito ay agad niyang sasagutin ang posibleng argumento ng kalaban. Halimbawa, kahit may benepisyo ito, mas nangingibabaw ang negatibong epekto. Sa Cambridge debate naman, hahatiin niya ito sa 2 bahagi. Unang pagsasalita, ilalahad lamang ang kanyang argumento tungkol sa masamang epekto ng social media. Sa ikalawang pagsasalita, tutugunan naman niya ang argumento ng kalaban, gaya ng pagsasabing hindi sapat ang benepisyo nito upang baliwalain ang mga negatibong epekto. Bukod sa Oxford at Cambridge, mayroon pang ibang uri ng debate tulad ng impromptu debate o biglaang debate na walang mahabang paghahanda.
at formal debate na may mas mahigpit na alituntunin. Sa lahat ng ito, mahalaga pa rin ang malinaw na argumento, sapat na ebidensya at mahusay na pagpapahayag. Sa kabuuan, ang pag-unawa sa iba't ibang format ng debate ay nakatutulong upang mas mapahusay ang kakayahan ng isang mag-aaral sa kritikal na pag-iisip, komunikasyon at pakikipagtalastasan.